ang planeta ay bilog. Kinuha ni Satanas itong bilog na ito. Nasaan na ang Diyos ay Trinity? Nasaan na ang Diyos ay nagre-represent sa mata? So ito, ano ito, yung sinasabi ko, Pastor, yung analogy ng Christianity. Yung Kristyanismo, ano ang kabaliktaran? Paano natin ihahalin tulad? Anong kabaliktaran ng comparison? Comparison. Compare natin yung satanic at saka yung Kristyanismo. Halos po ngayon, Pastor, sabi ko pa, Pastor Michael, ang Kristiyano nasa loob na po ng occultism. Nasa loob na po lahat po ng practice po ngayon. Kahit po ngayon yung pagdi-deliver po ng word ng mga pastor po ngayon, part na po ng occult ito. Hindi na po ito yung biblical. Kasi kung biblical po talaga ang ating pong susundin, harsh po harsh po, Pastor. Harsh po ang pagdi-deliver po ng word. Ang pagdi-deliver po ng word, harsh po talaga. Ang gentle, yung spirit. Ang gentle ang gentle po doon yung Holy Spirit. Ibig sabihin yung touch ng Spirit, yun ang gentle. But yung pagdi-deliver ng word is a harsh. Pag sinabing harsh, sasaktan ka. Kailangan maramdaman mo yung sakit. Kaya pag sinabing ikaw ay may mamatay tao, sasabihin talaga ng Diyos sa'yo na ang lahat ng mamamatay tao sa impyerno. Hindi maaari na sasabihin natin na ang Diyos ay mapagpatawad kahit ano ang kasalanan mo. Hindi mo pa kinukonvict ang tao sa kasalanan niya, kaagad nandun yung pagpapatawad. That is placebo. Ito yung sinasabi po natin. Bahagi po yan ng pangungwarta ng pastor sa church. Pagkaganyan po yung turo po natin. Pamimera po yun. Yung ang Diyos ay mapagpatawad. Kahit na sino ka pa, mahal ka ng Diyos. Nang hindi mo pa nililid sa repentance yung tao, hindi mo pa kayo pinauunawa na kasalanan yung ginawa niya. Kaya yung tao makasalanan, Pastor, mag-i-stay sa church. Gustong-gusto, nako-comfort siya sa church, and yet, nagsasabong po yun sa labas, Pastor. Nagsusugal po yan. May racket po yan. Ahinti po ng lupa yan, pero ang laki po ng nakaw niyan. Nagbibenta po ng bahay yan. Walang pakialam yan kung marimatay yung bahay, basta't ang kanya makuha yung komisyon niya. At member niyo po yan sa church. Ngayon, nag-iika po yan sa iyo, kayo po maligaya po kayo na nag-iika po sa inyo. Nang hindi nyo alam kung ano yung ginagawa ng mga member sa labas. Kasi pagdating naman sa loob, pinatawad naman sila ng Diyos. Pero yung ginagawa, hindi naman walang kapatawaran yung ginagawa dahil wala namang pagsisisi. So, ito po yung end times. Ang end times po, hindi lang po ito, kundi dadaling po tayo doon sa seryosong relasyon sa Diyos. Kaya po dito po sa DBS, seryoso po talaga kami rito, patay buhay talaga rito. Tayo, no? Kasama na kayo dyan, Pastor Michael. Patay buhay tayo rito sa DBS na to. Kasi ang tanong, meron pa ba? Meron pa ba talagang ibang mga samahan ng Kristiyano na talagang bukas na bukas ang mata sa mga sinasabi ng Diyos na mga warnings? At tayo po ba ay mayroon pang ibang samahan ng Kristyanismo na talagang makapagpapaliwanag in details patungkol po dito, and then kung papaano ang Kristiyano ay hindi na mawawala sa pagiging Kristiyano? Eh dito nga sa DBS, Pastor, ang dami po ritong nasisilihan, inaapuyan. Ngayon hindi po porkit umalis po sila rito dahil satanas po kami. Hindi po. Umalis po sila kasi basag na sila. At parang sa kanila wala nang kasiyahan ang life sa kanila. Dahil lagi na lang sila nakukonvict, Pastor, pag pumunta sila sa birthday ng nanay niya, pumunta siya. Eh nasa end time siya, nakita niya kanyang mga kamag-anak, lahat puro mga bangag sa alak. Hindi siya masaya, hindi siya nag-enjoy. Sabi niya, ano ba naman to? Bakit ganito sila? O, kita mo. Ay, itatanungin ka rin ng pamilya mo, ba't ganyan ka na? Ba't ganyan ka? Hindi niya ngayon nasabi kung ano ngayon yung kanyang gustong sabihin dahil natatakot siya sa dami. Siya na lang ang umaalis. Until na pagtanto niya, hindi na normal ang buhay ko. Lagi na lang akong parang mayroong pinangingilagan. Alam mo, napipil niya na siya yung na-empty. Palpak eh. Kaya siya yung umaalis dahil hindi niya na ma-enjoy. Bakit? Nang mag-aral ba tayo ng end times at pumasok tayo sa Kristyanismo, may pangako ba ang Lord na mag-i-enjoy tayo? Sakripisyo nga maging Kristyan eh.
May pangako ba si Kristo na pagka naging Kristiyano ka, mag-i-enjoy ka? Sufferings ang sinabi ng Lord. Kaya ang dami ngayong Kristiyano, enjoyment ang gusto. Kaya ayaw ng end times kasi ito yung sumusunod talaga sa turo ni Kristo na boldyakin mo si Satanas. Ilantad mo yung kasalanan. Ipaalam mo ang lahat ng mga mechanism ni Satanas. Sabihin mo na ang church na ito ay nandiyan na ang demonyo. Nandiyan na lahat ng sistema. Anong pinanggalingan ng Bible School? Iteration. Naku, kami ni Pastor Mary, pag nag-usap kami dalawa, ibang lingwahe ang gagamitin ko sa kanya. Ibang dialogo ang gagamitin ko sa kanya. Talagang once and for all, isang beses lang kami mag-uusap, kahit hindi na maulit. Sa Bible School na lang eh. Ba't hindi nyo inalam saan ang galing ang Bible School? Pastor, ang Bible School hindi po yan galing sa born again. Kahit kayo po, aralin nyo po. Hindi po galing po sa born again. Galing po yan sa Orthodox. Ang Orthodox ay dalawa. Isang Western, pwede ako nagkakamali at saka isang Eastern. Basta't dalawa pa yung grupo pa ng Orthodox. At yung Old Orthodox, ito po ngayon yung gumawa po ng Bible School. Which is, ito rin ngayon yung Catholicism. Kaya po yung itinuturo po doon po sa Bible School, napakarami po noon na pinapractice po at ito po yung inimplement po ng Catholic. Kaya nasa ilalim pa rin po ng sistema ng Katoliko. Ang mga Baptist, may mga pagkakahawig po talaga na nasa Katoliko. At isang tatak ang hindi po maalis dito yung Trinity. Sige nga, nag-aral po kayo sa Bible School. Tinatanggap niyo ba ang Trinity na ito, si Satanas ito? Hindi niyo ito tatanggapin. Kasi sa paniniwala ninyo na nag-aral ako sa Bible School, ang Trinity, ito, biblical ito na ganito. Asan nga sa Bible yung Trinity? O kung wala daw sa Bible yung Trinity, nandun daw yung tatlo. Kahit pala gawin mo pang 5 si Jesus 10 eh. Ang Diyos, nakita natin sa pillar of fire. Ang Diyos nakita natin sa ulap. Ang Diyos ay nagrepresent din sa espiritu ng mga anghel. Kaya sa panahon ng Sodom at Gomora, ang Diyos ay nasa tinig. Ang Diyos ay nasa apoy. Nasa puno na naglalagablab na apoy. Ang Diyos ay nasa tablets of stone. Nasa word. Ang Diyos ay nasa law. Saan natin ipipicturize ang Diyos? Bakit tatlo lang? Ama, Anak at Espiritu Santo. At hindi naman ito tatlo, isa lang ito. It's napakalayo po talaga. Pero hindi na po ito dinidig ng mga pastor because na-program ang utak nila doon sa itinuro sa kanila sa Bible School na hindi man lang ninyo tarinis kung saan ang galing. Ano ang history ng Bible School? O patutunayan ko, pustahan tayo Pastor Michael, ngayong Pasko mayroon kayong Christmas tree. Pero yung pastoran ninyo, sabi ninyo, talaga nagpapakadalubhasa. Yun yung sinasabi natin na marunong tayo sa malalaking bagay, sa maliliit, hindi natin naintindihan. How come na nakarating tayo sa malayo nang hindi ka nagsimula sa malapit? Hindi ka makakarating sa malayo kung hindi ka nagsimula sa malapit. Paano ka nakarating na sa ganong karunungan nang hindi mo naintindihan yung ganito kaliit? Nag-aral sa Bible School, pinag-aralan doon yung mga theologians, nag-aaral tayo ng theology, studying about gods. Dapat hindi lang God, studying about God. Gods, goddesses. Ito yung Theo. So, bakit hindi po napag-aralan yung tungkol kay Nimrod? Bakit hindi po itinuro na si Nimrod yung Christmas tree? Bakit hindi po itinuro na dapat makalaya ng born again dito sa mga itong events? At ito ngayon ay ito yung inuulit-ulit natin dito sa end times, sa maging aware tayo dito sa mga satanic na ito. So, ito po ang aking grievances, Pastor. Sana naintindihan niyo ako. Nag-grieve ang Diyos sa mga tao na bakit hindi siya kilala hanggang ngayon kahit born again na grupo. Hindi pa talaga kilala si Jesus ng mga born again. Kilala lang po siya sa krus, kilala lang po siya sa pangalan at sa John 3:16. Pero hindi po kilala si Jesus in nature. Kahit na hindi mo naiisip ang John 3:16, alam ko kung sino si Jesus. Hindi sa lahat ng oras ay nandoon ang aking isip doon sa krus. Pero alam ko kung sino si Jesus.
Kasi ang krus hindi lang po siya, ay ang Diyos hindi lang po nasa Bible. Ang Diyos ay hindi lang po nasa, nagre-represent doon sa pagtapako sa krus. Ang Kristo ay tayo po yun eh. Tayo po talaga yung image ng Lord, Pastor. Tayo yung image talaga ng God. Ngayon, paano po natin maipapakilala si Kristo sa image po natin na ano? Ano ba yung image ng Diyos na yan? Ito po yun, may i-apply po natin lahat ito mga itinuro ni Kristo. Kaya bilang image ng Lord, kahit saan po tayo magpunta, bubukas ang bibig mo talaga. Ako, manager ko, may tattoo. Pagpasok ko na ganyan, wala naman tattoo yun. Kumpul-kumpul sila ron, hinawakan ko sa braso. Sabi ko, ano yan? What is that? What happened to you? Sabi ko sa kanya. You have a flawless skin. And then you put that, how do you call it? That is a art, a tattoo, or that is a demonic, that is a sign of demonism in your body. And then lahat tumingin sa akin. Sabi ko, yes. I tell you guys, this is the whole truth. You young people today, all of you are deceived. All of you are blindfolded. You don't know what is right and what is wrong. You don't know how to determine what is black and what is white. And you put it everything in the same color. Why you compromise? Why you have to conform? That's not art. That is deception. Satan make you slave through your piercing, tattoo, and you're not aware, the social media, how those stuff embed in your brain. Now your brain cannot translate. Your brain cannot able to determine what is good and what is bad. Am I correct? Am I right? Yung ko yung dalawang Hispanic. Tapos namula yung manager ko. Pero mahina naman yung pagsasalita ko. Tapos niyakap ko at sabi niya, hindi ba cool sa'yo ito? No. Sabi ko, sa hell, mainit. Nagtawanan sila. Sabi ko, natatawa kayo? Hindi malamig, hindi, natawa raw sila sa sinabi ni, ng manager ko, si Alex. Sabi ko, hindi cool yan. Sabi ko, mainit sa impyerno. Doon sila natawa. Parang nainsulto lalo si Alex. Pero nagalit ba sa akin, Pastor? I tell you, Pastor, nagalit ba sa... I don't mind. Ako sabi ko, inimas ko sa likod, sabi ko, sabi ko, hindi ako magsasabi ng sorry sa'yo, but, sabi ko, it's better for you to hurt sometimes. Pero sabi ko, totoo to, mapapahama kayo. Sabi ko, isa ka pa, yung hikaw mo, ano yan, di ka naman babae. Sabi ko sa kanya. Nagtawanan na naman sila. Sabi niya, masama din ba to? Yes, masama yan. Nasa Leviticus yan. Tapos di ko na inulit yun. Kinabukasan, may yumayakap sa akin sa likod, yung pala yung manager ko. Sabi niya, sabi ko, payakap-yakap ka pa dyan, baka kala mo, mabubura pa yung tato mo. So, kagaganyan mo, burahin mo yan. Bigat, tanggalin mo yan. Sabi niya, kung galalagay ko lang. Hindi na, sabi ko, saan ka pa magpapatato? Sabi niya, hindi na, wala na. Sigurado ka, oo nga, hindi na nga. Sabi niya, hindi na. Tapos yung dalawang Hispanic na sabing magpapatato, tinignan ko, kailan nagpatato ka na? Hindi. Ba't ako magpapatato? Narinig ko, sabi niyo, cool, magpapatato ka rin. Sabi, hindi, sinabi ko lang yun. Sabi ko, magbago na kayo. Masama yan, may impyerno kayo. Ganyan sa mga ganyan. Hanggang sa naging pang-araw na po siya, hindi ko na siya nakikita. Tuwing makikita ko siya sa nagkakasalubong kami, talagang yung mukha niya, nandoon yung mata niya, na parang nanlalamlam yung mata niya. Alam niyo, ako, wala akong pakialam kung ako murahin ako ng tao eh. I don't care talaga eh. Kasi kung pagmumura lang, nauna na ako minura ng mga pamilya ko eh. Pamilya ko na nagmura sa akin, tinawag na akong satanas eh. Sabi nga sa akin, ikaw ang diablo. Sinabihin pa ako ng ate ko, ikaw ang diablo. Ngayon tingnan mo ang ate ko, napakayaman ngayon ng ate ko.
na nagsabi sa aking Diablo, oo, yaman niya. Ibig bang sabihin kasi mayaman na sa kanyang Diyos? Hindi, lahat ng anak niya may bakuna. Lahat ng anak niya nandoon naglulunay na sa abroad, sa mga kayamanan. Lahat sila ngayon, umaasenso sila. Doon ako natakot dahil nasa Bible yan. Ang taong masasama ay ibibigay na sa kanila lahat dito sa daigdig. Ano magagawa ko? Magngangaw-ngaw pa rin ako sa kanila? Hindi na ako magngangaw sa kanila. Ayun, ang laki-laki ng Christmas tree nila doon, sa agad doon, sa kanilang ulap ng bubong ng bahay nila. Kung anong taas ng kisame nila, yun ang taas ng kanilang Christmas tree. Pero itinuro ko na dito yun, lalo na sa nanay. Sinabi na ng nanay, wala na tayong Christmas tree ha. Ay nagmaktol ang mga anak at hindi na pina-attend sa end times yung kanilang nanay. Siguro sabi, hindi nyo ba nakakalimutan si Tita Diablo yan? Oh, ako ngayon ang Satanas. Sa loob ko, kayo, ang mga ginagawa ninyo ng mga makasanlibutan, na wala kayong tigil sa mga kasiyahan, mga party. Saan ka nakakita magbi-birthday ka? 10 ang cake mo, 6 ang cake mo, ipapalamuta mo pa sa anak mo? Naka-Facebook pa, kundi mga walang hiya kayo. Eh, ang daming taong nagugutom. Sabi ko, overacting kayo. OA na kayo sa inyong mga kayamanan. So, worst, right? Kasi ayaw tanggapin yung tama, pumapasok si Satanas na mali. Pag tinanggihan ang Diyos, si Satanas ang papasok. Pag tinanggihan yung tama, yung mali ang papasok. Kaya kahit ang pamilya ko, hindi po exempted sa mga pandaraya ni Satanas. Commonwealth Games. Church pa kaya? Susunod na Commonwealth Games na parang ito. Ano pa itong mga ano pa bilog? Bilog? Another bilog? That is witchcraft. Ano po itong mga ilaw-ilaw na ito na inilalagay natin sa kandila? Practice po, initiation po yan ng witchcraft, ng mga weka. Ngayon, ano itong mga ilaw-ilaw nito? Luciferus po yan. Iyan po yung nagsisignify yan kay Lucifer. Luciferus means light. Kaya hindi lang po si Jesus yung morning star. Meron isa pang morning star, si Lucifer. Kaya pag nagbasa po kayo sa Biblia, ay may kukonfuse po kayo. Si Jesus ay tinukoy the morning star at si Lucifer ay morning star. Kung hindi po natin aalamin kung ano po yung counterfeitism ng Bible, yung counterfeitism sa Biblia, pag hindi po natin ito naunawaan, mapaghahalo po natin si Kristo at saka si Satanas. Kaya po ang witness ay nadaya po sila. I think sila yung nagtuturo. Angel lang sa kanila si Jesus. Mormons yata, yung Mormons, ang turo na si Lucifer at saka si Jesus ay magkapatid. Kasi ganun nila naintindihan ang Biblia. Inunawa nila ito sa literal, hindi sa spiritual. Kaya sa kanila si Jesus at saka hindi ko alam kung sinong panganay doon. Si Lucifer at saka si Jesus na magkapatid. Nakita ninyo mga kapatid ko, nakakatakot. At alam niyo po ba dito sa Amerika? Dito po sa Amerika, kung hindi ako nagkakamali, sa Washington, saan to? New York, Washington, basta somewhere. Napakaganda ng building ng Mormons. Ang building ng Mormons ang isa sa mga pinupuntahan ng mga turista. Napakaganda. Para ka nasa langit sa building ng Mormons. Pag pumasok ka sa compound na yon, you're in heaven. Pag pumasok ka sa compound, di kibuloy, nasa heaven, nasa paraiso ka ng Eden. Ganito po si Satanas po ngayon sa daigdig. Yung replika ng langit, yung reflection ng langit, ay kanila pong pinakikita na nandito na sa lupa. Kaya marami pong tao ngayon, hindi na po nagnanasa na makapasok po sa langit. Bakit? Andito na yung langit eh. Andito na yung pangako ng Eden kay Kibuloy. Yung New Jerusalem. Ang Mormons, andito na ang heaven. May lugar pa kamo ng mga Mormons, mga kapatid. Meron silang lugar, yung parang pulang bundok na pula, na doon po sila nakatira, lahat ng mga Mormons. Pag pumunta ka roon, para kang talaga nasa isang paraiso, walang problema sila roon. Nagtutulungan sila roon. Ang pagkain ng isa, pagkain ng lahat.
Talagang ang mga lalaki doon, binabantayan nila ang mga kababaihan. Masaya sila roon, meron silang araw-araw, pwede sila magkaroon ng events, nagkakasaya sila. Napakaganda ng lugar na yung kanila lang po yun. Nanood po ako ng documentary ng Mormons. At ito pa, matutuwa po kayo kung Mormons kayo. Sa isang lugar, iyong property yan. Kung halimbawa, itong bahay na ito mula dito hanggang doon, iyo yan, 20 bahay kasi asawa mo lahat yun. Isang lalaki, 20 bahay. 20 ang asawa, 10 ang asawa. At isang community kayo roon, isang lalaki, isang community, dahil ang dami ng anak. At masaya po sila roon, salo-salusok po sila roon. Magkakasundo po yung mga babae. May schedule yung lalaki kung kanino uuwi na bahay. May sign na yung lalaki nandun sa bahay na yon. May ilaw na binubuksan na ganito, itong ilaw na ito, pag binuksan, ibig sabihin, nandun yung lalaki. Tanggap nila yun. Mga kapatid, ang lawak ng daigdig, nilimitahan po natin. Tayo ang naglagay ng circumference sa buhay po natin, hanggang dito lang ako. Malawak po ang mundo. Malawak ang gagawing pandarayan ni Satanas. Kaya marami nagpapamember ng Mormons. Suportado ka pa. Pag pumunta ka sa templo nila, anong pipintas mo sa templo nila? Langit. Nasusuportahan pa po mga member. Pag gusto mo mag-asawa ka. Basta't kaya mong pakainin. Pero nang pinanood ko yung documentary, nagdig yung reporter doon sa buhay nila. May emptiness. Emptiness. Deep down. Down sa soul ng mga tao. Hindi sila completely masaya. Mata lang. Sabi nila, ang nakikita nyo, mata lang yan. Pero sa loob, may emptiness kami. Samantalang ang Christian, kulang tayo sa maraming bagay sa mga makasanlib. Wala tayong party, wala tayong okasyon, wala tayong regalong tatanggapin. Hindi na tayo nag-i-enjoy sa mga ganyan, wala tayong kaibigan dahil hindi tayo nakikipag-inuman. Wala na tayong masyadong mga kaibigan kausap ng mga marites, na mga nila, yung pinaalis nila ng Panginoon. Yung mga lugar ang pinupuntang birthday ng kaibigan mo, kamag-anak mo, etc. Wala na tayo roon sa mga events na ganyan. Kahit nanay mo, wala ka na, burado ka na sa mga okasyon na ganyan. Na-empty ba tayo? No. Masaya ako. Bakit? Pinupunuan ng Diyos yung mga bagay na yan. Kaya naniniwala akong may Diyos. Hindi po ako nalulungkot. Bakit? Ako nalungkot para sa kanila. Hindi pa rin kayo nakakalaya dito? Langit ba talaga itong inyong kinalalagyan? So ito po yung sustansya po ng end times eh. Dadalhin po natin ang tao sa true relationship sa Panginoon. Hindi po ito basta lang ipakikita yung mga Satanas. O yan, Satanas. Ano ngayon kung puro Satanas yan? Puro na kapitbahay namin, mukha naman Satanas yan. Tuturuan pa ako ng Satanas. Lahat na lang Satanas, nakikita ko naman eh. No, may itinuturo ang end times. Lalalim ang pagmamahal mo sa Diyos. Lalalim at lalaki ang pagtingin mo sa Kanya. Gaganda pa at liliwanag pantingin mo sa Panginoon. Ang relasyon mo sa Diyos, hindi na basta-basta. Kasi nakita mo, gusto mo nang umalis dito. Gusto mo nang umalis. Ayaw mo na dito. Ang pangit na ng mundo. Pero lahat ito ang ganda-ganda para sa kanila. Kaya sinabi ng Panginoon, hanggat nasisiyahan pa kayo sa sanlibutan, wala pa kayo sa akin. Ang mga anak ng Diyos na hindi na masaya sa mga ginagawa ng mundong ito, iyon na ang para sa Diyos. Wala. Kaya ano, kung tayo hindi na tayo masaya sa daigdig na ito, ba't pa tayo nandito? Kasi may trabaho tayo. Kaya trabahuin ang trabaho natin para sa Panginoon. At pagkatapos yung gagawin natin, pagkatapos sa church, kakain lang, manonood na ng TV, matutulog, nasa social media, paglinggo, bibihis, pupunta sa church, tapos magpe-praise the Lord, hallelujah, iiyak doon, magtatangs doon, pag-uwi ng bahay, manonood ng TV, kakain lang, tapos matutulog, tapos magchichika-chika na, tapos hindi nga ninyo dinala yung ginagawa niya sa simbahan. Kaya dito po ako nalulungkot, Pastor. Sa totoo lang, malungkot po talaga tayo dito.
iron and clay. So nandun na po tayo sa paa ng rebulto. At ang kasunod po doon sa paa po na yun ay darating ang malaking bato. At ang rock na ito ay si Jesus. Kaya po, itong nangyayari po ngayon, ito na po yung palatandaan. Nasa pinakahuli na po tayo ng mga orasan ng relos ng panahon. Dumating na po yung orasan na nandun na po tayo sa pagpikit na ng gabi. Ito sinabi ng Panginoon na pag lumatag na ang kadiliman, wala na kayong magagawa pa. Andi dito na po, Pastor Michael, lumalatag na yung kadiliman. At ito po ngayon, nasa paanan na po tayo ng rebulto ni Nebuchadnezzar. Iron and clay. Sa technology, ginamit na po itong iron and clay sa pamagitan po ng graphene oxide na inilagay po ngayon at saka itong nanochip, microchip na inilagay po sa katawan ng tao. Bakal, inimbed sa katawan ng tao na ginawa tayo ng Diyos mula sa putik, mula sa lupa. Ang tao ay mula sa lupa, hinulma ng Diyos, hiningahan, nagkaroon ng buhay, at tayo ngayon ay larawan ng Diyos sa kabanalan na sinira ni Satanas. At ipinakita na ng Lord sa hula ng managinip si Nebuchadnezzar na ito ang mangyayari sa daigdig. Mula doon sa mga imperyo ng mga iba't ibang mga kaharian ng Greece, ng Persia, ng Roma, ng Old Babylon. Hanggang po sa panahon po natin na ito ay meron pa pong revive na Roman Empire. Ito ngayon yung Catholicism. At ito ngayon ang magpapakilala ng Antikristo at ipinakilala na nandito na ipinakilala na sa grupo nila kung sino si Antikristo. At ipinakikita na rin sa mga tao ngayon na paparating na si Antichrist sa pamamagitan ng mga image po na ito. Tingnan niyo yung nakalagay doon sa hayop, iron. Iron and link. Ayan o. May kulay, may nilagay charity, ano to, yung gray. Ano ni Satanas yan eh, gray, grayish color, conform, compromising, ayan po, no? May chronic, chronic, matindi talaga yung mga word eh. May iron, join, ano itong mga word na ito, mga kapatid? Ang hidden messages po dyan, yung totoong lingwahe niyan, naka-embed na sa utak ng tao. Nasa subconscious ng tao yan. Ito yung message ni Satanas ngayon. Join us, one force tayo. Nandidigmain natin ang Diyos. Tayo kasama, ako kasama, nadidigmain ko ang Diyos ko. Aba Satanas, kahit pag-isa lang ako at wala akong kasama, mag-aalad David talaga ako sa panahon na yun. Kung sa panahon may David noon, ako kaya kong tumayo rin, tatayo talaga kahit wala akong kasama, kahit hindi ako samahan ng buong DBS. Wala akong pakialam, kahit hindi ako samahan ng buong DBS, magtutuloy-tuloy ako sa digmaang ito. Na ipapaalam ko talaga na si Satanas ay Satanas at hindi talaga yan magbabago. Hindi ako natatakot kahit ang buong DBS mawala. Ang trabaho ko, ituro ito, tanggapin, at ipamuhay nila, ituro nila ito sa maraming tao. Ngayon, kung dumating ang panahon na matatakot ang mga tiga-DBS at magpapa-microchip, sinabi ko na yun eh. May bago ba? Sinabi ko na yun. Dating ang panahon, marami sa inyo dito magpapa-microchip. Tignan ko lang kung sino ang matapang. Mga bahag ang mga buntot. Pagdating ng panahon, at least alam ninyo na pinili ninyo ang impyerno. At least hindi kayo mangmang na kayo ay papunta ng impyerno. Kaysa dito sa maraming church, pupunta ng impyerno, hindi nila alam na papunta sila ng impyerno. At ang akala nila sa langit sila pupunta. Dahil sa napakarami nilang nalalaman patungkol sa Biblia. Hindi naman nila kilala ang kaaway. Ang DBS, pumunta man ng impyerno, choice nila yon. Katulad ng iba nating mga kapatid na nagtuturo ng end times, pero ginawa nila yung ayaw ng Diyos. Ayun talaga. Matindi ang ano doon. Wala nang conversation ang Diyos doon. Pinilit mo yan. Pero ito mga mangmang na ito, magugulat sila sa impyerno. Kawawa naman sila. Totoo yun. Marami talaga maghihinagpis. Nasa church ako, Lord. Lord, yung pastor namin, mabait. Lord, yung pastor namin, hindi kami sinaktan
sa Word of God. Matulungin ang pastor namin, napakabait. Ba't andi dito kami sa impyerno? Eh kasi yung pastor nyo nandi dito rin. Eh paano yung sabihin ng mga kaluluwa roon? Nasaan yung pastor namin na naglaglag sa amin sa impyerno, Lord? Pakita nyo po sa amin kung nasaan yung demonyo na yan. Nagdala sa amin dito sa impyerno. Dahil ang alam namin, nasa church kami, langit kami. May Panginoon, hindi panlangit ang ginawa ninyo. Panlaman yun. Pangkasiyahan nyo lang yun. Born again ba yung sports feast na yan? Born again ba yung basketball? Born again ba yung bingo? Born again ba tong Christmas tree? Born again ba tong kainan? Hallelujah! Born again ba itong gawing business ang church? Mangolekta ng mangolekta? So doon lang bulahin na lang mga miyembro para lang magdala lang ng kwarta? Born again ba yung pastor na siya din may hawak ng pera at wala namang pinakinabangan sa iglesia? Hindi ka makabili ng isang turutot? Hindi ka makabili ng isang tamburin? Kailangan pa ba naman yung tamburin sa katurutot? Eh paghigi pa yan sa buong iglesia. Bibili tayo ng tamburin, magbakas-bakas tayo. Nasaan yung tithes? Nasaan yung ikapo? Ako, mga tanong ko po yan na dapat sinasagot ito ng iglesia. Wala akong pakialam kung member ka o pastor ka. Kaya ako, sabi ko, Lord, wala akong pakialam. May kakampi ako, wala. Itutuloy kong laban na ito. Total si David. Sa libo-libo at milyon-milyon na mga pagsamahin mo ng Palestinian at saka yung mga Israelita. Pagsamahin mo ng mga panahon na yon, milyon din sila. Isa lang ang David na tumayo. Sa panahon ni Elijah, sa napakaraming mga propeta nagtago lang sa kuweba, isang Elijah din lang naman ang tumayo. Sa panahon ni Gideon, na lagi sinisira yung kanilang baryo o lugar, yung tribo nila ng mga Midianita, isa lang naman yung Gideon na tumayo. Hindi naman talaga marami eh. Kaya bakit sasabihin paramihan ang Kristyanismo? Porkit marami, langit kayo? Ay di sana inalis ng Lord yung sukat ng langit. Kaya nga, ang Panginoon, walang sukat ang impyerno eh. Marami ang papunta roon eh. Eh ang langit, nilagyan ng sukat ng Panginoon. Oo, metaphor ito. Hindi ito literal na talagang ganun lang kaliit ang langit. Pero bakit binigyan ng Lord ng ganyan? Ilustrasyon na ba? Itong sukat ng langit, ito para ano? Sukatin kung hanggang saan at sino lang ang makakapasok. Kaya akala lahat, Mormons gusto langit. Muslim langit. Buddhist, anak naman ang uong buhay naman talaga na ito, oo. Catholic langit. Born again langit din. Ay nako, kung ang langit ninyo sama-sama kayo, Catholic, Mormons, Iglesia ni Batman, Satanista, ito yung bull na ito, at sino pa, yung mga gumagawa kayo ng another 10 commandments, nako, ang dami nito, unbaptized na grupo, atheist, ano pa, Buddhism, Sikh, ano pa, yung lahi ni Dragon, ng mga, ay nako, kung iyan ang langit, hindi ako papasok sa langit ninyo na yan. Wala ako dyan sa langit ninyo na yan. Hindi ko gustong marating yan langit na yan na nandun lahat ang mga practice. Magulo pa rin dun sa langit. Hindi ko gusto yan. Hindi yan ang langit na natutunan ko sa Biblia. Napakarami pa rin pala doon ng mga huwad. Ang alam ko sa langit, pinili ng Diyos. Nagniningning ang Diyos, siya lang ang nagniningning doon. At hindi maingay sa langit, kundi nagsasamba. At hindi disorganized ang langit, kundi organisado. Pati nga dito sa 12 apostles, may pwesto na sila doon sa langit. Buhay pa lang sila, sinabi na Diyos ko ang pwesto nila sa langit, and nandun na sila ngayon. Kung sino nakaupo sa mga trono, nakasama
Mga taong pinarangalan ng Panginoon, may pangalan na yun. Tayo rin, may pangalan na tayo dun sa langit. Sinabi ng Panginoon, nandun na sa langit ang ating hidden names, ang kahulugan ng ating pangalan. Yung hidden meaning ng ating pangalan, na tayo lang nakakaalam ng pangalan na yun. Isipin ninyo, naka-reserve na pala. Paano papasok lahat itong mga huwad na ito? Hindi naman sila naka-reserva doon. Kaya mag-iingat tayo doon sa sinasabing, sino dito ang hindi ayaw pumunta ng langit? Kahit itong mga satanista na ito. Sa kanila yung impyerno, iba ang interpretation nila ng hell. Ibig sabihin, ang hell sa kanila, magpapatuloy sa kanila. Maraming interpretation ng hell. May grupo na naniniwala na ang impyerno ay katulad din ng mundong ito. Na doon ay magpapatuloy sila sa kanilang mga ginagawa at hindi na rin sila mamamatay. Pero ang biblikal na kahulugan ng impyerno ay kaparusahan. Sa kanila hindi. Kaya walang takot ang mga taong ito. Pero tayo ng mga born again, ito ang kinatatakot ko. Yung mapunta ang tao sa impyerno na hindi niya alam na nandun sa impyerno. Magsisisihan doon sa impyerno. Dinala mo kami rito? Bakit kami naririto? Sabi ng pastor, hindi ko rin naman alam, napapunta tayo rito eh. Sabi ng Panginoon, di ba may nag-warning sa inyo? Huwag niyong practicein sa loob ng church ito. Dahil hindi galing sa akin yan. Lord, kasi tinuro din sa amin eh. Di ba sinabi ko sa inyo mag-aral kayo sa akin? Di ba't may mga sinugo ako para ipamukha sa inyo? Ito yung mga taktika ni Satanas. Bakit hindi niyo pinakinggan? Yun lang. Yung kayabangan kasi umiral. Na sila na lang ang mas marunong, wala na mas marunong sa kanila. At kung mayroon mang mas marunong doon sa marunong, mayroon pang mas marunong.